Sa Double B! Pero nasa linya na natin si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Secretary, magandang umaga. Si Joel, si Lala po ito. Good morning po, Secretary. Good morning po. Good morning, Joel and Lala. Opo, Secretary, 20 pesos hanggang 23 pesos ang itinaas sa litro ho ng diesel at 12 hanggang 16 ang itinaas naman sa kada litro ng gasolina. Sinasabi ninyo hindi pa natin nakikita ang katapusan po nito at maaaring lumala pa ito sa mga susunod pang mga linggo, Secretary. Meron pa ba tayong nakikitang solusyon dito po sa problemang ito? I understand, naghahanap na po tayo ng ibang sources po ng pagkukunan po natin ng supply. Opo, naghahanap tayo ng sources, hindi lang para magka-supply tayo ng mas matagalan, kundi kahanap din tayo ng mas mura. No? Kasi ang ating supply galing Middle East talaga, so affected tayo. So lahat po naghahanap, yung private companies natin, yung mga oil companies, pati po yung gobyerno po mismo. Kinakausap po namin yung iba't ibang bansa po. Mas mura. Meron pa ba na mas mura na mapagkukunan tayo, Secretary? Sinasabi ninyo kung sa Middle East yung ating traditional supplier, ano pa ba yung mga pwede natin pagkunan ng supply? Meron po, US, Canada, South America. Marami pa naman po, Russia. Kahit Russia po, meron din yan. Pero yun lang nga, mas malayo sila. Tsaka mas matagal ang delivery. So, tinitignan po namin lahat ng options. Nag-invite na kami ng mga gustong magbenta kung sino yung merong supply. At meron naman, pero iba-iba yung kondisyon. So, inaaral pa namin kung sino dapat ang kakausapin. So, Secretary, ongoing po ang pag-uusap. Ano po ba ito? Refined na oil or crude? Dalawang klase. Crudo, tapos ang crudo niyan, meron ding nagbibenta ng refined. So, both po, kasi meron din tayong refinery dito, yung Petron refinery natin. And then, meron ding mga, yung walang refinery, kailangan talaga gamitin nila yung refined na like gas or diesel or So, KFC. kung titingnan po natin, Russia, US, Canada, malayo, sabi nyo nga, no? Ibig sabihin ho ba niyan, mas mamahal, maaaring mas mataas pa sa kada litro ang magiging epekto sa ating mga mamayan yan? Ay, hindi naman po. Yun nga, mas mura yung produkto, mas mahal yung transportation. So, Oo. pero meron ding dito po sa Asia, meron ding may nakikita tayo. Pero yun nga, mas mahal dahil ang Asia kasi talaga kinukunan doon sa sa Middle East. So, bawi-bawi rin, ano? Ang advantage ng Asia, isang linggo nandito na siya. Pero pag mas malayo, isang buwan din yung delivery. Sa akin lang po, hindi ko alam, ano? Iniisip ko lang kasi marami hong nangangailangan buong mundo. Hindi ho ba pati yung kanilang bansa nangangailangan din eh. Ano ho ba to malilimitahan kung mabibigyan man tayo ng supply, may limit? Wala po, depende po kung anong kaya mong bayaran. Yun lang yung okay. simple doon. So, ang gobyerno naman willing magbayad basta sigurado lang na ma-deliver on time, ano? Pero sa 20% nga yung supply galing sa buong mundo, ano, galing Middle East. Pero marami namang nagbebenta na iba ibang bansa. So wala akong problema sa supply, ibig sabihin. It's a price talaga, presyo talaga. Ang presyo, Nararamdaman na ng mga kababayan natin yan kasi combined 2 linggo, halos 50 na. Hindi pa naman, mga 40 pesos ang increase. Ano? Okay. Mas pinapangambahan po yung shortage po na supply ng mga hindi oil-producing countries at wala ho silang imbak. Sa Thailand po, nagpa-panic buying na yung mga motorista dahil matatapos na po yung 15 days price freeze na pinatupad ng kanilang gobyerno. Sa atin hindi pa problema yon, yung shortage. Ilang araw pa rin pa ba yung ating supply, Secretary? Until April tayo, may supply tayo. Kaya kung iplano natin kung sama-sama tayong magtulungan, pwede natin ma-extend pa yan kung magtipid lang tayo lahat. So, habang wala pa naman ng April, ang mga oil companies natin tsaka yung gobyerno po, naghahanap na po ng pangsunod po ng replenishment. So,
I think kaya siguro ang lahat concerned sa supply Opo. lahat ng bansa pati presyo po umaakyat lahat. Mm. Kaya siguro nagpapanik din yung mga tao dahil umaakyat ang presyo eh. Pero sa supply po meron naman po sa buong mundo. Oh, ano po yung worst scenario na pinaghahandaan natin, Secretary? Ang worst scenario talaga, actually ngayon worst na siya kasi dahil dito sa more than 40 pesos o 50 pesos na increase, hindi lang po yan sa gasolina eh. I-increase din yung transportation natin, yung ating basic goods, basic necessities, pati po ticket sa aeroplano aakyat lahat. So, kailangan talaga pag-prepare ang kada pamilya because the cost of products talaga mag-increase. Kaya ang gobyerno nga, nagro-roll out na ngayon ng mga ayuda kasi lalo na sa mga nangangailangan talaga. Yun po yung fino-focus para sa Oo, ayuda. pero kasi yung gaano katagal lahat tayo walang Hindi natin alam kung idea kailan di ba? matatapos. Hindi nga, to, no? kaya hindi rin natin alam kung anong worst case talaga kasi unpredictable Alam ko hindi tayo part ng gera na yon at marami sa atin hindi nga alam paano naumpisahan yan o ano yung punto ng gera. Pero affected talaga tayo. So it's because it's a small world na, no? Pero yun nga, medyo nakakalungkot na isang nangyayari sa ibang parte ng mundo na hindi naman part yung Pilipinas talagang affected and the whole of the world actually. Secretary, ang Brunei ba? Nakausap na natin kasi kung meron mas malapit to sa atin na pwede natin pagkunan ng supply, Brunei. Ano ba ang possibility na we get our supply from that country? Inakausap po, actually may nasa-schedule na kami mga this week, iba't ibang bansa. Brunei is one option, meron din India, meron din Malaysia, China, marami pa naman dito sa Asia, no? So, ang Asia lang is one of the hardest hit of the war, kaya medyo cautious din ang mga countries about ensuring na yung sarili nilang stock ma-preserve nila. Oo, actually yung iba napepwersa na siguro alam din ni Secretary ito. Napepwersa na talagang hindi na bumiyahe. Napepwersa na magtipid dahil hindi na nila kaya yung pagpapakarga ng crudo, no? Talagang wala na halos ito napapansin po ng aming mga empleyado po dito sa Channel 7. Talagang kakaunti na po nagbabiyahe po mga jeepneys po ngayon. Dahil nga hindi na nila kaya yung pagpapakarga po ng crudo, no? Totoo po yan. At ang DOTR roll out ng mga ayuda nila. Pero sobrang laki talaga yung akyat. So, yun, siguro nga, pag-isipan natin paano natin planuhin yung mga biyahe, ang gastos natin. Para kasi hindi, baka umakyat pa ng umakyat lalo no? So, we all prepare for whatever will happen in the future. Kaya kailangan talaga magtipid na tayo at pag-isipan po natin yung mga gastos natin. Pero Secretary, marami pa rin tayong natatanggap na mga balita, may mga profiteers pa rin. Yung di naman na uubusan ng supply, nagsasara na. Hinihintay po yung pagtataas. May mga ganong reports pa rin tayo, Secretary. Alam mo, nangyayari din yan. Yes, totoo naman na may mga nagpa-profiteering. Tinatrabaho po yan ng PNP, DOE, tsaka yung mga LGUs natin. Pati lahat po ng agencies namin hinatak na natin, pati yung mga electric co-op na magbantay. Pero ang isang cause din ng bakit nauubusan, hindi lang sa profiteering yan or yung hoarding talaga. Minsan kasi, isang kotse, magdadala ng ilang drum, tapos itatago nila sa bahay nila dahil daw para may reserba sila. Pero hindi po maganda yan. Isa po, hindi po yan safe. Hindi pwede na tinatago mo sa bahay mo. At second po, affected po yung iba po na consumer ng gas station na yan. Kasi may limit din naman yung tangke nila, So, alam na nila sana kung regular day lang, kung ilan yung kailangan nila i-order. Kung may mga nag-hoard, mauubusan sa araw na yun, yung ibang nangangailangan. Oo, tsaka yung dati di ba yung unahan yung pagtaas ng presyo. Di ba binigyan po sila ng show cause order, yung mga gasolina? Anong balita na doon, Anong update po doon, Secretary? Gano'n naman
binalik naman ng iba. May mga na ano kasi kami na 50% ang increase ng presyo, mga ganon. Oo. So, pinapuntahan din sa pulis at halos lahat naman po binalik nila sa tamang presyo ang Oo. pump price nila, ano. Pero marami pa rin reports, marami Ganun para na sa lang ba yun, ECO po, marami Secretary? pa rin kaming natatanggap. So, humingi kami ng tulong po sa mga PNP enforcement agencies natin, tsaka ibang agencies para po magbantay po. Wala ba silang Ayaw penalty? naman, Walang 'di ba, multa? ayaw naman nating Hmm. sarhan ng gas stations kasi kailangan naman 'yan ng mga Mm. bayan, ano, kailangan may gas station. So, dapat lang naman talaga ano lang, bantayan lang na hindi sila nag-aabuso, pero we're trying to avoid talaga closing any gas stations. So wala silang multa. Anong parusa nila? Meron Nakapanloko na po, po eh. pina-process po 'yan. Hmm. May proseso po para sampahan sila na kung anumang kaso o penalty. So nandun na po sa mga legal department namin at sangkatutak 'yan kaya medyo natatagalan kasi sa ngayon di ko alam kung ilang daan na ang complaints, eh. So iniisa-isa 'yan kasi hindi lang dahil may complaint, kakasuhan ka agad. Iniimbestiga po, pinupuntahan po ng DOE or PNP or LGU 'yan, chine-check kung totoo. So, there's a process naman po para sa Hmm. mga pag-evaluate ng mga kaso. Meron pong Oo. tanong dito, ano raw Mm. po ba mandato ng Philippine National Oil Company? Paano ba sila nakatutulong dito sa problema natin ngayon sa supply at sa presyo? May supervision ba ho rito ang inyo pong departamento, Secretary? Ang Philippine National Oil Company, ito po yung company dati na, yun nga, nasa oil, nasa mga exploration natin, no? Pero dahil po sa iba yung batas, medyo iniba na yung purpose nila. Pero ngayon po, I mandated them to find suppliers or new suppliers, no? Dinagdagan ko yung trabaho nila ngayon Hmm. na dapat talaga kasi Philippine National Oil Corporation yan, dapat yun po yung ambag nila sa bansa na siguraduhin po na may energy securities tayo. So, tinatrabaho po nila yan ngayon. They're calling all countries and companies na ibang ruta na naman, ano, para lang may mga options tayo. Mhm. Sayang lang ang bayad natin sa kanila pag hindi sila nagtrabaho, Secretary. Opo, opo, talaga po. Tsaka pati DOE po, kailangan po talaga trabahuin namin 'to kasi, Oo. we are responsible for this industry kaya talagang ano, napapa-overtime ko na lahat. Opo, pero We're working hard para lang Oo. to oho, ensure na fair yung pricing dito, kahit Yes. mahal pero dapat yung tama opo. lang at yung energy security natin in terms of supply po, hindi po nagpapahinga yung mga taga-DOE. Araw-araw Mm. po pinapatawag ko lahat para to make sure po na meron tayong supply Pero tsaka yung yung presyo po Kamara po, nababantayan. Secretary, 'di ba inaprubahan na yung batas para suspindihin po yung powers para sa Pangulo, suspindihin o bawasan yung excise tax. So ito po, kung talagang matuloy kasi dadaan pa sa Senado, Hmm. malaki talaga mararamdaman natin. Kami pong mga, 'di ba, yung mamamayan, ramdam talaga itong pagbaba ng presyo sakali. Kung hindi pa nag-price increase, malaki pa siguro. Pero ngayon po, 40 Parang pesos ang wala na eh. Parang maximum na hindi mo na rin mabawas, mga maano. 6 pesos, no? So, Ah, parang Ah, hindi hindi ganun mo na rin ka-significant in naramdaman. terms of sa hindi. Oh, gastos ng tao ngayon, ano? So, Pati VAT dapat isama na. the best oo talaga eh. magtipid lang talaga ng bili ng gasolina. Mhm. Okay, ito na lang huli. Kasi tayo nag-aalala po sa Metro Manila dahil sa taas ng presyo, mas mataas ang presyo sa probinsya. Opo. At alam ho natin na ang living wage po doon mas mababa compared to Metro Manila at ang cost of living nila mas mataas dahil nga mataas ang presyo ng gasolina. Wala pa tayong pwedeng gawin po doon. Talagang magtiis na lang kayo. Mataas ang presyo sa inyo dahil malayo kayo at may logistics cost ang pagdadala ng gasolina sa inyo. Nung nag-umpisa 'to na talagang marami pong complaints po sa probinsya, so nahanapan din ng paraan at lahat po ng mga enforcement agencies po tumulong, pati mga mayor sila mismo nagpapasara ng mga gas stations. Pero ang talagang core na problem diyan, liberalized kasi 'tong industriya nito. Kung magkano benta mo or saan mo ilan ibebenta mo, medyo free for all yan, eh. So talagang ang batas po
natin kailangan i-revisit yan. Pero long-term solution yan eh. Hindi ma-apply ka agad ngayon. Kaya ngayon po, habang hopefully maayos someday yung batas, para may control tayo ng presyo dyan po sa mga, lalo na sa probinsya, inahanapan po namin ng paraan para mabantayan ng maigi po ang mga presyo dyan. Kasi nagiging mahal siya dahil mas malayo siya sa mga dipo. Ano? Yung transportation, parang ano yan eh, paikot-ikot lang yung problema eh. Ang transportation, para mag-transport ka ng oil, ng mas mahal na oil, naging mas mahal din dahil mas mahal yung oil. So malaking problema po yun para sa ating mga malalayo lalo. At we're sana po makorekto someday na magbigyan naman ng regulation po ang mga gas stations saka oil companies natin. Okay. Secretary, salamat sa oras Maraming po ninyo. salamat po. Good morning. Thank you. Thank you po. Secretary Sharon Garin, mga kapuso, Department of Energy, doble kaida raw po sila. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.